bilang isang transgender woman, kahit sa loob mismo ng siyensya, sa loob mismo ng pamantasan, naranasan ko kung paano mawalan ng oportunidad, kung paano maisantabi dahil lamang sa aking kasarian. Graduate ako ng Molecular Biology and Biotechnology. Pero over time, nakita ko kung paano ang siyensya sa kasalukuyan ay naninilbihan hindi para sa mga mamamayang nangangailangan. Nananatiling mahal ang gastusin para sa mga gamot. I made this decision to take my science out of the lab and into the streets. Ang maging scientista para sa masa. What inspired me to become a teacher and to become an environmentalist at the same time is makakita ka ng communities na binabaha, makakita ka ng communities na naaagawan ng tahanan, yung mga puno sa paligid nila pinuputol kasi kino-convert into land. When you get to examine and try to solve issues about the environment, you're not just looking at one angle of it, which is science, you're also looking at how are communities affected? Anong makukuha nilang ambag dyan sa ginagawa mo as a scientist? Lumalaban kami para sa kabuhayan at karapatan ng mga manggagawa. Inaalam ko kung ano yung mga problema ng mga manggagawa at tinutulungan ko sila na organisahin yung kanilang sariling hanay para ipaglaban yung kanilang mga economic rights, katulad ng yung dissenting sahod, regular na trabaho. Dahil sa karanasan ko, nakita ko talaga na yung potential, yung political potential ng sama-samang pagkilos ng mga manggagawa. Anchor man sa Energy FM. Bago lang gipusil, no? I am an independent media journalist. Wala gid ko nag-expect na dili ko matupa sa alternative media outlet. Kay kabalo gid ko kung kaano gid ka peligroso subong ang journalism diri sa Pilipinas. Only a few months earlier, I saw how 2,000 Negros Anons came to protest the San Carlos coal-fired power plant that was going to be put up. These people are students just like me, yet they were able to make such a huge difference, and they realized na media plays a huge part in advancing people's rights. Iniga pasugod sang conversation about various issues amongst people. Amo na I volunteered and said, I have a phone, I have a laptop, what can I do? When the anti-terror law protest started, that's when police noticeably became more hostile towards the youth. The police were waiting for us with riot gear and with armed assault rifles, and all we had in our hand were mere placards. Ay, sir, kasama ko, sir. Kasama ko, sir. Kasama ko, sir. Sir, kasama ko, sir. Social media ko, kasama ko, sir. Tanong namin anong violation, di nila masagot. Kinuha nila yung susi. Kinuha nila yung susi. Dala-dala nila. Saan daw dadalhin? Presinto daw. Presinto. PNP! 50 meters away! 50 meters away! 50 meters away yung pulis! Huwag tumo... Tama yan! Tama! 50 meters away! Dumaan ang Union sa lahat ng legal na proseso. Nag-file sila ng notice of strike sa DOLE, hawak nila lahat ng dokumento na nagpapakita na legal ang welga. Ayan o! Labor dispute! Shall be under the primary sole jurisdiction of DOLE! Hindi ka dapat nakikialam dito! Tama yan! Tama! 50 meters away! Tama na rin to! Kayong gagalaw ha, pinaupo. Legal pa yung welga namin. Ikaw, bakit gusto mo pa si... Sir! Ito yung karanasan ng karamihan ng mga manggagawang nagwelga.
Kapag lumaban ang manggagawa para ipaglaban ang kanilang mga karapatan, kriminal ang tingin sa kanila ng Estado. Binuwag yung picket line at kinulong kami at yung mga manggagawa. Ganun ang forma ng pang-aabuso na naranasan namin dahil sa mga simpleng panawagan para sa pagkakapantay-pantay. Naranasan namin na gutumin, naranasan namin na ma-torture, naranasan namin ang sexual na panliligalig kung saan merong isang pulis na nagmamasturbate habang binabantayan kaming mga bilanggo. I myself, at the age of 24, never in my life nasasagi sa akin that one day I would receive a death threat just because I presented a scientific research on the importance of trees here in the city of Baguio. I received that threat na parang kung hindi puno ang mapuputol, ikaw ang puputulin or tutumba namin. Dito sa Pilipinas, ang mga human rights defenders ang unang sumasabak sa panganib para lang maipaglaban at maprotektahan ang karapatan ng mga kapwa Pilipino. Sa kabila nito, ang mga human rights defenders ang unang hinuhuli, dinudukot, tinutorture at pinapatay. I would rather, shout for the rights of the people and for the causes that matter to me than stay silent. Sana rin dumating sa point na kahit meron pa rin nakikipaglaban para sa karapatan ng bawat Pilipino, para sa isang matiwasay na kapaligiran, sana hindi na sila dumating sa punto na makakatanggap sila ng banta sa buhay nila. We in the media play such a vital role in protecting our democracy. That's why we are called the Fourth Estate. We expose the wrongs that are happening in society because lately, ang nakakita lang natin, nagakurakot, nagapangawat, nagapamatay, nagapanghalit sa mga Pilipino. Yung mga karapatan na ini-enjoy natin ngayon, no? The right to vote, the right to a weekend, the right for minimum wage, the right for an 8-hour workday. Saan ba nanggaling yun? Hindi yun binigay ng ruling class, hindi yun binigay ng mga politicians dahil gusto lang nila. Pinaglaban yun. Literally, people struggled for those rights. Kasi hindi lang siya usapin ng prinsipyo, hindi lang to usapin ng ideals, pero usapin din to ng survival. Sa mambabatas, wake up. Bumaba kayo. At kapag alam nyo kung ano yung nangyayari sa baba, pero patuloy lang kayo sa kalokohan nyo, maghanda kayo kasi hindi titigil yung puring manggagawa at yung masang Pilipino. Sa kabila ng krisis na hinaharap natin ngayon, naniniwala ako na kayang bumangon ng mamamayang Pilipino, na kaya nating mangarap ng isang Pilipinas na malaya sa pandemya, isang Pilipinas na malaya sa pandarahas at pang-aabuso, at isang Pilipinas kung saan bawat isa sa atin ay ginagalang ang ating mga karapatan bilang tao.